Hi guys! So, ganito ang buhay ko ngayon sa Canada. Spring na. So, nakakapag-bike na at wala naman ng snow. So, bike ako papasok and bike din ako pa uwi. Mapansin nyo gabing-gabi na kasi hanggang 12 midnight na yung outlet namin. Pero yung drive-thru lang. May drive-thru kasi kami. And syempre, kailangan lagi may isang bisor na panggabi. So, hindi ako mawawalan talaga ng midnight shift. Yan, hindi naman nakakatakot mag-bike kasi wala naman masyadong sasakyan. Ang nakakatakot lang is baka may mag-abang na, alam niyo na. Hindi natin alam. Pero so far, okay naman. And ang layo lang nito sa amin is 5 minutes. So, pag nakabike, 5 minutes. Pero pag hindi naman ako closing shift, minsan naglalakad lang din ako. So, yung dating hindi ko ma-imagine na gaganito ako ng ganitong edad. Pero ngayon ginagawa ko. Kasi nga, wala pa tayong sasakyan. And ito naman yung papasok ako kanina bago yung first video ko na pauwi na ako. Nung una, yung purpose ng bike na to is panggala lang siya every day off. Pero naisip din namin why not gamitin papunta ng work. Kasi nga, although malapit lang din naman, at least malilesen yung minutes ng paglalakad namin, di ba? And exercise na rin and para pagpawisan. But anyway, nag-i-enjoy naman ako. And imagine, siguro yung huli ko pang bike is elementary pa lang ako noon. Natuto ako mag-bike sa mountain bike ng papa ko na tinatakas ko pa nga minsan eh. So, hindi ko ma-imagine na dito ako ulit makakapag-bike sa Canada. Dati ginagamit ko lang yung bike para paglaruan or pampalipas oras. Ngayon, ginagamit ko na yung bike as mode of transportation ko going to work. Kaya, 'di ba? May use na rin yung bike sa amin. So, ganun lang kasimple dito ang buhay sa Canada. Kasi napaka-accessible din and may bike lane din. Kaya hindi rin talaga maiiwasan or hindi rin mahirap gamitin yung bike sa ganitong lugar. Unlike sa Dubai, masyado nang congested, masyado nang madaming sasakyan. So, mag-work doon ang scooter. Pero dito at least healthy living, exercise na rin siya, nakakapagpapawis din, lalo't nandito kami sa malamig, at least pinagpapawisan and wala pa kaming binabayarang gas, insurance, and monthly car payment. So, goods na rin tayo doon. Kaya, heads up na rin sa mga Disney princess natin dyan. Kasi nga dito, talagang kakainin or lulunukin mo yung pride mo. Para lang makapag-save and mairaos yung pang-araw-araw. Yun. Hindi naman big deal dito yung kabike lang papunta ng work eh. Parang sa Japan din. And kung may opinion man ng iba, I don't mind. Kasi nga, syempre hindi nila lifestyle yun. Pero ako, personally and sa asawa ko, kasi nga, simpleng buhay lang naman ang gusto namin. And hindi naman kami nagpapa-apekto sa sinasabi ng iba. As long as na happy and nagagawa namin yung mga gusto namin gawin, okay na kami doon. Kahit saang lugar naman, may makakatrabaho ka talaga na iba sa prinsipyong pinaniniwalaan mo. Kaya, kailangan, bago ka mag-abroad, lalo na dito sa Canada, kahit saan pang bansa yan, kailangan clear ang goal mo. Ang mindset mo dapat, alam nyo yun, positive lagi. Although nandyan ang negativity, mangingibabaw pa rin yung positivity.
ng isip namin. Kaya sa mga mag-a-abroad, dapat ready talaga kayo kasi andito kami ngayon sa Canada kasi yung naging training ground ko is yung Dubai. Sobrang dami kong natutunan sa Dubai. Kaya feeling namin ng asawa ko, kasi parehas kami galing Dubai eh. Ready kami nung nagpunta kami dito sa Canada. In God's perfect time talaga na napunta kami dito sa Canada kasi alam nyo, parang matured na kami parehos. So kahit anong marinig naming negative opinions, kasi syempre hindi naman lahat positive yung magiging opinion sa Canada. Kahit may mga negative opinions yung iba, ina-accept namin siya in a way na okay lang yun. Kasi iba naman yung pinagdaanan ng iba sa pagdadaanan namin. So, nasa sa amin yun kung paano namin i-push through yung sarili namin para maging successful kami dito sa Canada. Kaya dapat, sana bago tayo pumunta ng Canada kasi sobrang boring talaga ng buhay dito, dapat naka-ready kayo and for the family talaga. Kasi kung for the sake of money lang din, kung hindi naman hindi nasa degree or bachelors yung mga work na pupuntahan nyo, medyo paycheck to paycheck nga ang mangyayari. Pero kung all about family, sa mga i-build yung family and kung may papuntahin kayong mga family dito sa Canada para magsama-sama, that's the better option para mag-decide na mag-settle dito sa Canada. So, good luck guys! And sana sa lahat ng mga gustong pumunta ng Canada is mapunta dito in God's perfect time. Amen! Bye!